San kaya ito masarap ipares? Sa mainit na kape o mainit na tsokolate? Bahala na kayo kung alin man dun sa dalawa. At ngayong araw nga samahan niyo ako dahil magbe-bake tayo ng salted caramel bars at isa sa nag-request si Ma'am Jebo. Sana po ay magustuhan niyo dahil napakadali lang ng mga sangkap nito. So unang-una meron tayo ditong 360 grams na all-purpose flour. Then maglalagay ako ng half teaspoon ng baking soda. So mix lang natin yan. Then set aside muna natin to. Ngayon, ang gagawin natin sa pangalawang step ay magkakaramelize tayo ng sugar. Bali dito nga ay gagamit ako ng dalawang uri ng asukal, light brown sugar at white sugar. Pero pwede rin naman na puting asukal na lahat. So ang timbang nito ay 350 grams. Ikakaramelize natin to sa katamtamang apoy at halu-haluin natin ng bahagya para naman maiwasan na masunog talaga. Then, gaya ng nakikita ninyo sa video, ay kailangan hinahalo-halo nyo gaya nito para naman maiwasan na nasusunog yung bandang ilalim at maging pantay ang pagkakatunaw sa ating asukal. So kung mapapansin nyo, hinahalo ko ng bahagya yung gitna, ayan, para maging pantay. Tapos tinatagilid-tagilid ko yung pan. Inaangat ko siya dun sa pinaka-kalan. Then hinaan nyo po yung apoy kapag nakikita nyo yung tunaw na gaya nito. Kapag okay na ay papatayin na natin yung kalan or yung apoy ng ating kalan. At dito nakaredy na yung ating 200 grams na salted butter. So any brand naman po ng butter ay pwede nyo pong subukan. So tutunawin po natin yan dito. Kaya natin pinatay yung kalan natin kasi para maiwasan na bumulwak yan at may tendency na mamaya matalsikan tayo. Sobrang init po ng sugar na tinunaw kaya kailangan mag-ingat. At dahil nga sobrang init ng asukal natin na tinunaw, yan din po ang tutunaw mismo dun sa butter na nilagay natin. So halu-haluin po natin ng dahan-dahan at magko-cool down po yan kasi malamig yung butter na nilagay natin. Kapag ganito na, so ang gagawin natin dito ay bubuksan na po natin yung apoy. So pag binuksan natin yung apoy, kailangan katamtaman lang po. Low to medium fire lang po yung kailangan natin ditong init. Then mix po natin dahan-dahan at maglalagay na po tayo dito ng 1/4 cup ng fresh milk. Pwede rin po ang full cream milk. Kayo na po ang bahala. Pwede rin naman ang evaporated milk. Then mix po natin ng tuloy-tuloy. Huwag nyo pong iiwanan para hindi po masunog yung bandang ilalim kasi kung mapapansin nyo, bumababa yung caramelized sugar, no? Kailangan po mag-mix po yung mga sangkap na nilagay natin. Continuous ang paghalo at again, katamtaman lang ang init. Kasi kapag malakas po ang apoy, pangit po ang kalalabasang lasa niyan. Sobrang pait at hindi po masarap para sa ating gagawing salted caramel bars. Then kapag kumukulo na, isang kulo lang po yung gagawin natin dito. At ito na nga nakikita nyo, unti-unti na siya nag-uumpisa. Then kapag ganito na, patayin na po ang ating apoy. At ito'y ating papalamigin. So kailangan po mapalamig po natin to bago natin to hahaluan ng ating egg, fresh egg. So halu-haluin nyo po, itapat nyo po sa isang electric fan or basta kailangan po ma-cool down. Kasi kapag nilagay po natin dito yung itlog, may tendency na maluto kasi sobrang init neto, di ba? So papalamigin po natin. So ginagawa ko dito, hinahalo-halo ko siya para mas mapabilis ko nga mapalamig. At habang hinahalo ko yan, mapapansin nyo yan po ay lumalapot. Dito nga malamig na to mga manay at isa-isa po akong naglalagay dito ng fresh egg. Then gumamit po ako ng hand mixer. So pwede kayong gumamit ng stand mixer, pwede rin naman din ang wire whisk kung wala po talaga. Then mix lang po natin. Bali dito po ay gumamit po ako ng 4 na pirasong itlog na medium size ang sukat. So kung mapapansin nyo, kaya dito ko na minix yung itlog para talagang madurog ng maigi. Then kapag okay na, so ito naman po ay ibubuhos natin or ihahalo natin dito sa dry ingredients, yung harina natin na tinabi kanina. So gumagamit muna ako rito ng ating rubber spatula para ma-absorb muna yung dry ingredients bago tayo gumamit ng hand mixer natin ulit. So gagamitan ko po ulit nun para mas mapabilis kong mahalo at maiwasan po talaga yung merong buo-buo pang harina. Kaya mas mainam din po na wag din kakalimutan na salain ng 2 beses ang harina na gagamitin, ha? So yan, okay na to. So gagamitan ko na po ng ating hand mixer. Mix lang po natin, hindi kailangan patagalin ha para maiwasan din po ang ma-overmix. Dito mas mainam po na gamitin yung pinaka high speed ng inyong hand mixer
para makuha nyo yung smooth kagad na texture na kailangan natin. Then kapag okay na, dapat naka-preheat na rin po yung ating oven kasi hindi naman to kailangan ipahinga. Pagkalagay na ito sa pan, diretso na natin tong i-bake. At kita nyo, ganyan po yung texture niya. Ang bango niya mga manay, amoy na amoy niya talaga yung caramel, ganun yung amoy niya. Ayan. So dito, gagamit na tayo ng ating pan na lalagyan din natin ng parchment paper. So mas mainam din po na pahiran nyo ng oil para kumapit po talaga o lumapat ng maigi yung parchment paper na inyong gagamitin. Bali, ang sukat ng aking pan ay 9x12 po yung sukat nito. Siyempre, wag tayo magtitira, no? Kailangan sa iri nating maigi yan dahil sayang, lalo na yung mga sangkap ay nagtaasa na. Etong ginagawa ko mga manay ay pang merienda at pambaon ng aking anak kasi dinadala niya sa school. Yan, spread lang natin ng ganyan. Tapos maglagay kayo ng mga toppings. Tinataktak ko rin po para talagang as in siksik na siksik siya. Then naglalagay po ako ng cashew nuts. Pwede rin kayo maglagay ng roasted nuts. Bahala na kayo mga manay kung anong gusto nyo ilagay na pang topping. Tapos dito, gagamit po ako ng rock salt. Konti lang sa ibabaw ha, as in konting-konti lang. Huwag nyo naman sobrang dami. Baka maging sobrang alat naman ito. So, yung konting-konti lang talaga. Ganyan. Then, isa lang na natin to sa ating oven na may init na 170 Celsius ang init. Ibibake po natin to ng 25 to 35 minutes. Then, kapag kinulang, dagdag lang po kayo ng ilang minuto. At eto na, napakabango. As in, amoy na amoy ko talaga yung caramel mga manay. So, i-cool down muna natin to. Ilagay nyo sa isang cooling rack bago natin i-slice. At eto na nga, natanggal na natin sa ating pan at ilagay ko na rin sa ating cooling rack. Kita nyo naman yung pagkakabake nito. At alam nyo ba mga manay na kapag kinabukasan nyo to kinain or lalagpasan to ng mga 2 araw, mas lalo siyang nagmo-moist. Ganon. So, tanggalin lang natin yung mga gilid-gilid na yan, lalo na kung pambenta, ay sure na patok to sa mga bata talaga. Kasi, yung naglalaban yung alat at tamis, tapos yung lasa ng caramel, ganon yung atake nito. So, pwede kayong gumamit ng mga panukat para maging pantay at pare-parehas ang sukat ng inyong salted caramel bar mga manay ha. Ayan, sinusukat ko talaga. Kahit na pang merienda rito yan sa bahay, pambaon-baon ng mga bata. Yan, kailangan sukatin para makita natin kung ilang piraso yung magagawa. Then, cut natin din sa kabila. So, pag ganito na mga manay, kapag nagbe-bake na kayo at alam nyong malapit ng maluto, maghanda na kayo ng mainit na kape. Kape lang, sapat na. Napaka-moist nito. Then, yung lasa niya, gustong-gusto ko yung lasa niya kasi hindi nakakaumay dahil may kick siya ng alat at tamis. Tapos yung aroma na binibigay ng caramel na may konting pait kasi nga nag-caramelize tayo ng sugar. Ganun yung atake nito. O ayan ha, nakita nyo, simple lang yung mga sangkap na ginamit ko rito. Kaya naman tara, kain po tayo.